Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Dexter at sa asawa niyang si Megan. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Maaga akong nagising para makapaghanda sa trabaho. Lunes na Lunes pero feeling ko weekend pa rin. Bakit pa ang bilis matapos ng weekends? Nakakabitin din ang 2 araw na pahinga. Ngayong Lunes parang nakapass forward ang galaw ko. Minsan nauna pa ang kilos ko kaysa sa isip ko. Kaya ay may nakakalimutan ako. Ang pangalan ko ay si Dexter. 32 years old ako ngayon. Nasa 5'6" ang tangkad at medyo chubby. Dad body ka nga, pero wala pa kaming anak ng misis ko. Nagtatrabaho ko sa isang Capitol building. Kaya nagmamadali talaga ako kasi baka mahuli ako sa flag ceremony. Alam mo naman kapag government employee ka, hindi na ako kumain ng agahan. Nakikita ko ang orasan, ang bilis ng galaw. Tatambay ka lang sandali tapos parang kalahating oras na pala ang lumipas. Ganon kabilis ang orasan kapag nagmamadali ka. Han, asan ang uniforme ko? Tanong ko kay Mrs. Lumabas siya sa kwarto at dala ang polo shirt ko na kulay light blue. Sensya na Han, natagalan ang pagplansya ko. Ang tagal kasi. Uminim ng plancha eh. Paliwanag pa ni Mrs. Ang pangalan ni Mrs. ay si Megan. 28 years old siya at nagtatrabaho sa isang paggawaan ng mga damit. Simple lang ang ganda ni Mrs. pero maapil. 5 flat ang tangkad at medyo malaman ang body build. Parang yung artistang si Bea. 3 taon na kami mag-asawa pero di pa rin kami mabiyayaan ng anak dahil sa kondisyon ni Mrs. na uterine polyps. Pero umaasa pa rin kami magkakaroon kami ng subling. Pero dahil sa pagiging busy naming pareho, hindi na ganun kainit ang aming mga gabi. Dahil sa pagod sa trabaho, nawawala na ako ng gana at hindi ko maitayo ang bandera sa laban. Minsan ay nagtatampo si Mrs. sa akin dahil dito. Kesyo daw, di ko na siya mahal. Sa totoo lang, mahal na mahal ko si Megan. 1 taon na din akong nanligaw sa kanya bago niya ako sagutin. Relisyoso din si Megan at wala talagang nangyari sa amin bago ang kasal. Pinalaking tama at strict ang misis ko. Ayokong magkulang sa kanya kaya nag-iipon kami para makapagpa-opera si misis. At kapag wala na ang kondisyon niya, isa na naman ay magkaroon na rin ng bunga ang aming pagmamahalan at pagsasama. Mabilis lumipas ang mga oras at dahil na traffic din ako, sakay ang tricycle, na late na nga ako sa flag ceremony. Pang 5 late mo na yan, Dexter. Ano ko ba naman? Magpakita ka naman ng kasipagan. 1 beses lang 1 linggo ang ceremony. Kulang ka na sa attendance, wika ng senior ko. Ibang seremonya tuloy ang inabot ko. Umagang umaga, stress na ako agad. Napakagandang simula sa trabaho. Sorry sir, di na maulit. Wika ko na parang pinalo na aso. Hindi na maulit, at palagi ang sinasabi mo. Gawin mo, di pwede dito ang mabagal. Tumangaw lang ako. Sip-sip kasi itong senior namin eh. Kala mo kung sino basta. Malakas lang naman ito kay governor kaya may pwesto. Pero nauna lang siya ng 1 taon sa akin. Iba talaga kapag malakas ang kapit. Nagtimpla ako ng kape at sinimulan ko na ang pagbabanat ng buto. Nakauwi ako ng alas 7 ng gabi. Pagdating ko sa bahay, nasa sala si Mrs. O, kumusta ang araw mo? Panimula ni Megan.
Napabuntong hininga ako. Ayun, nalate ako, kaya galitan. At ngayon, pagod. Hays, ikaw. Okay lang, aircon sa pabrika eh. Oo nga pala, may pinito akong isda sa lamesa. Ikaw na lang ang kumain. Kumain na kasi kami sa labas kasamang mga katrabaho ko. Kumain na ako mag-isa, nanood sandali ng TV kasama si Mrs. At nagpahinga na din para ulitin ang routine ng buhay. Kinabukasan, maaga akong nakapasok. Dahil dun, tumahimik ang sip-sip naming senyor. Ginagawa ko ang trabaho ko nang nabigla ako sa pagdating ni Governor Caballero. Huminto kami at tumayo para batiin siya. Habang binabati namin si Governor, sinusundan naman siya ng kanyang mga bodyguard niyang pulis. Dito ako nasurpresa nang makita ko ang isang lalaki. Nakita ko si Simon. Si Simon ay kaklase ko nung high school. Siya ang dahilan kung bakit naging masalimot ang buhay high school ko. Isang B, si Simon, at isa ako sa madalas niyang mapagtripan. Ilan sa mga hindi ko makakalimutan ay ang ipahiya niya ako sa mga klase ko nung sa pilitan niyang ibaba ang pantalong ko. Minsan naman ay binabawasan niya ang perang baon ko, at kapag binamalas pa, minsan ay sinasaktan niya ako kapag hindi maganda ang timpla ng utak niya. Tulad nun, malaki pa rin ang katawan ni Simon. Mas malaki pa nga ngayon dahil isa na siyang alagad ng batas. Napangiwi ako sa realization ng isang taong nang-aapi ang siya ngayong nanumpa bilang tagapagtanggol ng inaapi. Si Simon ay may tangkad na 5'9". Matanda lang sa akin ng 3 taon. Sa pagkakaalam ko, may pamilya na siya at may 3 anak. Ang panganay niya ay nag-aaral sa mismong high school na pinasukan namin noon. Nasagi ang mga mata niya nang mapadaan sa may lamis ako. Ngumiti siya sa akin, pero iniwas ko ang mata ko. Walang hiya, nagawa niya pang ngitian ako. Sandali lang ang pagdaan nila, pero para sa akin, parang ang bagal ng oras. Matapos silang dumaan ay bumalik na kami sa aming mga trabaho. Tanghali na nang ako na lang maiwan sa opisina. May tinatapos pa akong mga papeles na inaayos. Lumapit sa akin si Simon. Agad bumigad ang pakiramdam ko. Bumilis ang pintig ng puso ko. At para akong naka-survival mode. Dexter, ikaw pala yan. Di kita agad nakilala. Tumaba ka kasi. Wika niya na may kaangasan ng tono. Parang lumabas ang ugat sa ulo ko sa inis. Hindi ko siya kinibuan. Alam mo tol, unang-una sa lahat, pasensya ka na sa mga inasal ko noon. Sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nagpulis. Gusto kong makabawi sa mga kalokohang ginawa ko. Sorry Dex, gumana ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Dito ako tumingin sa kanya ng diretso. Nakikita ko sa mukha niya ang sinseridad. Ngumiti siya nang tumango ako. Alam mo tol, ano kaya kung mag-inuman tayo sa labas mamaya? Sagot ko. Ayaw niya sa akin. Pag-iisipan ko pa. Naku, wag mo nang pag-isipan. Gusto ko lang naman makabawi sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Hehehe. Ano? Sabay akbay sa akin ni Simon. Tumango lang din ako dahil di ako sanay na may nangungulit sa akin. Alas 7 ng gabi, dumating kami sa isang inuman na tinatawag nilang Patay Sindi. Mukhang kilala dito si Simon dahil may mga kalalakihang bumati sa kanya. Likas na mabarkada si Simon. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may dating talaga siya, kaya hindi mahirap sa kanya ang makisama. Naghanap kami ng pwesto at siya na din ang umorder. May live band din sa corner ng Patay Sindi na yon, kaya medyo maingay, pero sakto lang ang antas ng ingay na pwede ka pang makapag-usap. Mukhang madalas ka dito wika ko. Hindi naman, minsan kapag araw ng sweldo. Dito kami nadadaanan tropa. Alam mo na, bago mahawakan ni Mrs. ang pera, syempre dapat mapakinabangan mo din.
ang pinaghirapan mo. Hindi ba napapansin ng misis mo na may bawas? Alam naman niya, kaya nga madalas magalit yun sa akin eh. Pero walang problema. Kasi handle ko naman ugali niya, ako pa. Pagmamalaki ni Simon, sabay tapik sa braso ko. Feel ko tuloy sa sarili ko, isa akong batang yagit na may kasamang matanda. Ang layo ng agwat ng kumpiyansa naming dalawa. Matapos ako mag high school, sinubukan kong buuin ang kumpiyansa ko. Ilang taong ko ding sinanay ang sarili ko na magkaroon ng lakas ng loob. Pero kung ikukumpara sa katauhan ni Simon, walang wala ang pagkalalaki ko. Sa tono pa lang ng pananalita niya, sa kilos niya at forma, para siyang isang action star na lapitin ng mga chicks. Hi sir, buti nakabalik ka. Umuwi ka ng isang magandang babae na mukhang estudyante ng kolehiyo. May mga kasama itong mga babae. Hoy, pumunta si Topper dito kagabi, hinahanap kayo. Wika ni Simon at mukhang kilala niya ang mga grupo ng mga babae. Nag-usap sila sandali at para akong na out of place. Pinalo ni Simon ang puwet ng dalaga bago lumabas ng bar ang mga ito. Sikat ka sa mga chicks dito ah, wika ko. Hahaha, diskarte lang yan tol. Kahit sinong babae, bibigay sa iyo yan kung marunong kang dumiskarte. Teka, virgin ka ba ba? Hindi na uy, haha, bebo lang. Alam ko namang madiskarte ka din, pero tol, kung bored ka, pwede kitang ereto sa mga yun. 500 lang yun tol. Swak na swak sa bulsa. Puro ko naman kalokohan eh. Hindi ah, seryoso pa eh. Murang-mura lang mga yun, pero syempre, kailangan mo din ng diskarte. Alam mo na yun, budget meal lang ang mga yun. May ticket ka ng biyaheng langit, sabay halakhak ni Simon. Umiling lang ako at nakangiti. Dumating ang alak at pulutan. Nag-iinuman kami ni Simon at tuloy lang ang usapan. Bandang alas 12 ng gabi nang ihatid ako ni Simon sa kayang motor niya. Sa bilis niya magpatakbo, di ko na namalayang pinapasok na pala ako sa bahay. Narinig kong nagkausap si Simon at si Mrs. Pero malabo ang usapan nila. Nakalutang ang isipan ko at agad akong dinala ng agos ng antok. Nakatulog ako ulit at umaga na nang magising ako. Pagkagising ko ay nasa sopa pala ako nakatulog. Medyo masakit pa ang ulo ko. Hindi talaga ako sanay uminom. Pumasok ako sa kwarto namin ni Mrs. at nadatnan kong tulog siya. Bakit parang mas pagod pa siya sa akin? Ginising ko si Mrs. pero sadyang malalim ang tulog niya. Naligo ako at nagbihis para sa pagpasok ko sa trabaho. Kumuha na lang ako ng perang baon mula sa bag ni Mrs. at umalis na ako. Ilang araw din ang lumipas, araw ng linggo, at naghahanda kami para magsimba. Si Mrs. ang madalas mangulit sa akin sa pagsimba dahil sadyang tinatamad talaga ako kapag linggo at gusto kong matulog maghapon. Pero ngayon, napapansin kong mas mabagal pa sa akin kumilos si Mrs. Han, ano ba? Natapos na ako makaligo, pero ikaw nandiyan ka pa rin sa kama. Angal ko kay Mrs. dahil nakahiga pa rin ito at nagsiselfon. Oo, sandali. Iniwan ko siya at naghanda na akong ng breakfast namin. Pagbalik ko sa kwarto ay naroon pa rin si Mrs. at gamit ang cellphone nito. Alam mo, napapansin ko panay cellphone ka na lang. Uwi ka ako. Tumango lang siya at halatang preoccupied sa paggamit ng cellphone niya. Han, anong oras na? Sa puntong ito ay talagang naiinis na ako. Tumingin siya sa akin na parang siya pa ang galit. Hindi ito kumibo at dumiretso lang sa banyo. Pero dala ang cellphone niya. Sa mga nagdaang araw ay madalas nang nasa cellphone si Mrs. Hindi ko maisip kung bakit. Sinubukan ko siyang tanungin, pero iniiwas niya ang topic. Iisa lang ang sagot niya. May kaibigan daw siyang matagal nang hindi nakakausap at nagkaroon sila ng panahon magkita sa social media. Sa tuwing umuwi ako ay naabutan kong gising pa si Mrs. At kapag sa umaga naman ay ako na ang naunang magising kaysa sa kanya. Tila malaki ang pinagbago ng asawa ko na hindi ko maipaliwanag. Isang araw ay nagkaroon kami ng putatalo. Late na naman ako dahil hindi nilabhan ni Mrs. ang uniforme ko. Ano ka ba, Han? Di ba sinabi ko sa'yo na labhan itong mga damit ko kahapon? Alam mo namang maaga ako ngayon. Tingnan mo,
nakatambak pa rin sa labahan. Ano nang isusuot ko ngayon? Wika ko sa tulog ko pa rin na misis. Ano ba? Ang ingay-ingay mo. Natutulog yung tao. Megan, tanghali na. May pasok ka ngayon, di ba? Anong oras na? Di ako papasok ngayon. Di maganda ang pakiramdam ko. Yan ang resulta ng pagpupuyat mo sa cellphone. Ano bang nangyayari sa'yo? Di ka naman ganyan dati. Diyos ko, Dexter, parang kang bakla. Umagang-umaga ang ingay ng bibig mo. Tinakpan ni Megan ang unan ang ulo niya habang nakahiga. Megan, tingnan mo nga ang sarili mo. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang asawa ko. Sagot ko sa kanya at natahimik si Megan. Umabsent ako ng araw na yun dahil wala akong maisuot na uniforme at ako na lang ang naglaba ng mga damit ko. Si Megan ang madalas maglaba noon. Pero kapag weekend ay ako na. Ganito ang routine namin noon. Hirap ako mag-adjust sa biglang pagbabago ng misis. Madalas mainit ang ulo nito. Kapag kinakausap ko kahit pa alam kong wala akong ginagawang masama sa kanya. Isang beses nakalimutan ni misis ang cellphone niya habang nasa banyo siya. Hindi ko matiis na buksan ito. Nagulat ako sa natuktasan ko. May password na ang cellphone niya. Bigla akong kinabahan ang di ko may paliwanag. Pumasok ako sa trabaho na ito ang laman ng utak ko. Hindi ko na malayang. Nasa harapan ko na pala si Simon. Oy pre, tulala ka na naman dyan. May problema ka ba? Tanong niya sa akin at nakangiti siya. Wala ito. Ano nga pala kailangan mo? Biyernes ngayon tol. Alam mo na ang ibig sabihin nun, di ba? Friday nights. Ding 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 ding. Tagay tayo mamaya ha. Saan naman, wala pa akong pera ngayon. Saka medyo pagod pa ako. Huwag kang mag-alala tol, akong bahala sa'yo. Alam mo tol, maganda ang ginagawa mong trabaho. At bahay lang. Pero bigyan mo din ng sana ng panahon at oras para magpakasaya. Sa totoo lang, masaya akong nasa bahay lang kapag walang pasok. KJ naman nito. Sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa bahay niyo magtagay. Sagot ko na inuman ko para mas relax at mas komportable ka. Ano? Napaisip ako sandali. Hindi ako komportable makasama si Simon sa totoo lang. Pinakikisamahan ko na lang siya. Ugat ang pagiging B niya nang sa akin nung bakit hindi ko pa makita ang sinasabi niyang pagbabago niya dahil naobserbahan ko pa rin sa kanya ang pagiging mayabang at astigin. Siguro naiinggit lang ako sa sadyang malaki ang galit ko sa kanya kaya ganun. O sige, ito ang sagot ko. Gusto ko subukang mag-open up na din. Cool, daanan kita dito mamaya, sabay alis ni Simon. Hindi ko alam kung sincere ba siya sa pagbabago niya at pagbawi sa mga kalokohan niya noon. Dahil iniiwasan naman niya ang topic tungkol sa past namin. At mostly ang topic niya ay tungkol sa buhay niya at yung pagiging astig niya sa babae at kung ano-ano pa. Tinuon ko ang oras ko sa trabaho. Hindi ko na namalayan ang pagdating ng gabi. Pagkalabas ko ay nasa gate si Simon, sakay ng motor. Umangkas ako at pinaharurot niya na ang motor papunta sa bahay namin. Pagdating namin sa bahay ay naroon na si Mrs. at mukhang nagluluto. Ang bango naman ang niluluto mo. Mechado ba yan? Oo, paborito mo. May kasama ka pala. Oo, si Simon, kaklase ko. Si Simon Megan, asawa ko. Nagkakilala na kami ng Mrs. mo pre. Wika ni Simon. Oo Han, naalala mo ba nung umuwi kang lasing? Si Simon ang nagkatid sa'yo dito. Oo nga no, Beno. Pasok ka Simon, pasensya ka na. At maliit lang ang bahay namin. Wala yun tol. Pumasok si Simon at napansin kong nakakatitig ito kay Mrs. Ngumiti si Megan at naglakad patungo sa kusina. Tol, ako na ang bibili ng tagay natin. Wika ni Simon, hindi, ako na. Bisita ka dito. Okay, sige, ito, 500. Ikaw na bahala kung anong alak, basta malamig. Hehehe. Dumiretso ako sa tindahan para bumili ng isang case ng beer. Sinakay ko ito sa tricycle at pagbalik ko, wala si Simon sa sala. Pumunta ako ng kusina at wala din si Mrs. Biglang bumukas ang pinto ng banyo malapit sa kusina at lumabas si Simon.
"O pre, nakabalik ka na pala. Asan si Mrs.?" Tanong ko. Nasa likod yata. Di ko napansin. Naglakad si Simon papunta sa sala at binuhat ang case ng alak. Dumiretso ako sa likod bahay. Pagpalabas ko ay madilim sa likod at walang tao. Bumalik ako sa loob at pumunta ako ng sala. Naayos ni Simon ang ilang botes sa mini table. Biglang lumabas ng kwarto si Megan. Nagsusuklay ito ng basang buhok. "Nasa kwarto ka lang pala. Yung niluluto mo baka masunog." Wika ako. "Ay sorry." Agad dumiretso si Megan sa kusina. Matapos maghapunan ay dumiretso kami sa inuman. Tumabi sa akin si Megan habang nagiinuman kami. Maraming kwento si Simon. Bidang bida ito. Dahil sa pagiging adventurous niya, marami itong experience. Tuwang-tuwa naman si Megan sa mga biro ni Simon na parang close na sila. For some reason, nasa bahay ako at kasama ko ang misis ko. Pero bakit parang ako ang na-out of place? Dahil hindi ba ako kasing active sa love life ko na di tulad ni Simon? Feel ko tuloy ang daming kulang sa buhay ko na di ko man lang na-experience. Nagpatuloy ang inuman hanggang sa makaramdam ako ng pagkahilo. Hindi pa rin ako sanay sa matagalang inuman. Kanina pa nagpaalam si Mrs. para matulog at kami ni Simon na lang talaga ang nasa sala. Hindi ko maintindihan pero hindi nagpapakita ng kalasingan si Simon. Parang normal pa rin ito di tulad kong kinakalaban ko na ang mga mata ko na gusto nang pumikit. "Pre, mukhang di mo na kaya." Wika ni Simon. "Di pre, kaya ko pa. Pahinga ka na tol. Ubusin ko lang itong bote at uuwi na ako." "Naku pre, dito ka na magpalipas ng gabi. Delikado sa labas. Pulis ako tol. Kaya ko ang sarili ko, relax. Alam ko naman ang pauwi Tsaka nakakaya naman sa inyo ni Megan. Sige, ikaw bahala. Pipikit lang muna ako ha. Okay pre." Nilagaw ni Simon ang alak nito at dahang-dahang dumiliw na ang paligid nang tuluyan na akong nadala ng antok. Naalimpungatan ako. Ang bigat ng dibdib ko. Tumayo ako at talagang nahihilo pa ako. Di ko alam kung anong oras na. Madilim pa rin ang paligid. Wala na si Simon sa sala. At nakapatay na ang mga ilaw bukod sa ilaw sa labas. Nanganga pa akong pumunta sa banyo. Nasuka pa ako sa bawal at umihi na din. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pagbabos ng tubig, ay nakarinig ako ng ingay. Para itong mga ungol ng isang babae. Para itong naghahabol ng hininga. Maliit ang boses pero kakaiba ang naririnig ko. Naisip kong baka nagkakamali lang ako ng naririnig. Kaya matapos akong magbanyo, bumalik na ako sa sopa at natulog. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw ng ito, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.